Kung nag-spray ka ng insecticide, pero pagkatapos mo mag-spray ay parang hindi naman namatay ang mga pisti sa iyong palayan. Malamang ka farmer, hindi dahil sa mahina ang gamot na in-spray mo, kundi sa maling timing at maling assessment mo, maling monitoring mo sa iyong palayan. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. At sa video na to ay pag-uusapan natin kung paano nga ba ang tamang pag-spray sa ating palayan. Paano nga ba patayin itong stem borer at leaf folder sa ating palayan, at ano ang mga active ingredients na makakapatay dito. Kaya ang ating palay ay nasa day 51 na at kagabi nag-spray tayo ng insecticide, no? At ngayon pag-usapan naman natin paano nga ba natin malalaman at makikilala ang stem borer at leaf folder. Ang unang kilalanin natin ay ang stem borer. Paano nga natin makikilala sa palayan ng stem borer at kailan ito umatake? Ang stem borer ka farmer ay isang piste sa ating palayan na umaatake sa vegetative stage at reproductive stage. Kapag tumama siya sa vegetative, una nating makikita kagad ay ito, yung talbos ng ating palay ay nalalanta at natutuyo. Pangalawa, kapag tumingin tayo sa kanyang puno, mapapansin natin doon na mayroong butas. Yan ang tama ng stem borer. Yan banda tumutusok ang stem borer. At kapag pinutol natin, ito yung resulta. Butas na sa gitna. Samantalang yan sa kanyang puno, yon, sira na. At kapag i-dissect natin sa gitna, makikita natin na putol na yung pinakatalbos sa gitna. In short, hindi na ito may babalik natin. Patay na yung isang tillers natin. At ang mga patay na tillers na yan ay hindi na natin mababalik na mabubuhay ulit. Pangalawang atake na naman yan, o pangalawang makikita natin na sintomas niya ay yung whiteheads. Nandito ako sa gitna ng palayan ng kaibigan ko. At dito, ang kanyang palay ay nasa flowering stage na. Pakita ko sa inyo dito yung tama ng stem borer, yung mga whiteheads. Ito ka farmer, yung tinatawag na whiteheads, kulay puti. At dito sa kanyang puno, kung tinignan natin, yan yung dahon na yan na puti, yung tinatawag nila na whiteheads, uuban. At dito sa puno niya, papansin mo na pinutol na ng stem borer yung puno, no? Wala dito sa puno, no, yung pag nagsisimula pa lang dito yung tama, pero pag namunga na, so dito niya pinuputol yung bunga sa pinaka stalk ng palay. Yan. Ito makikita natin. Yan, ito mayroong puti. Yan. Tapos ito naman yung mga leaf folder. Yan ang kanyang mga dahon tinutupi. Ito meron. Yan. Pag binunot mo ganyan, yan, makikita mo, ito putol. Yan ang simptomas ka farmer ng stem borer. Kapag nakita natin na mayroong namatay na talbos, o di kaya naman ay mayroong uban na bunga, stem borer yan. Mamaya ay ituturo ko sa inyo kung ano nga ba o kailan nga ba tayo mag-spray. Meron tayong technique para malaman na kailangan na nating mag-spray. Ngayon naman ka farmer ay kilalanin natin yung leaf folder. Paano nga natin makikilala ito? Anong mga sintomas o anong mga sinyalis na makikita natin? Una, kapag tumingin tayo sa ating palayan, mayroon tayong makikita na naka-fold na leaf mula sa kanyang sariling pangalan, leaf folder. Tapos makikita rin natin yung parang pumuputi sa dahon. Kapag mayroon na kayo nakitang ganyan sintomas, yan ay leaf folder na. Yan, nagpo-fold yung dahon. Ngayon, kunin natin ang dahon. Sa simula, ito ay itlog pa lang. Yan. Yan ang kanyang itlog. At pag napisa na yan, ay magiging uod na yan. Ito naman ka farmer yung kapag naging uod na siya, ganyan na siya. At kinakain niya yung yan, yung kulay green pigment ng dahon. Kaya yung palay naman ay mahihirapan sa photosynthesis. Yan. At kapag lumaki pa yan, ay makakalipad na yan. At ang magiging problema niyan, kapag yung palay natin ay malapit na siyang mamulaklak
o nasa panicle initiation na siya at yung pinaka mismong dahon niya ay kinain nito, nababawasan yung ating ani. Dahil dito po nangyayari yung photosynthesis, yung kung saan nagpo-produce ng pagkain mula sa araw itong ating halaman. At ito yung pinaka stage na pinaka mapaminsala sa ating palay kapag ganitong uod pa lang siya. Kasi titiklopin niya yung dahon at kakainin niya itong mga green pigment, yung chlorophyll ng ating palay. Kapag lumipad na yan siya, maging moot na yan siya, magpapakarami na yan sila. Lilipat na naman sa ibang mga dahon at dadami sila. Ang dalawa na yan ay puro mga nasa loob ng palay. Ito nakatiklop, ito namang mga stem borer ay nasa loob ng palay. Kaya isa sa paraan para makontrol yan ay mapatay yung paru-paro na may dala niyan. Pares kasi yan silang moot. Ngayon, isa sa mga beneficial insects na makakapatay niyan ay itong mga gagamba sa ating palayan. Kaya nga ka-farmers, papaliwanag sa inyo mamaya kung bakit yung ginamit ko ay yung systemic. Yan, mga gagamba. At nag-spray nga tayo kagabi. Yan, may mga buhay pa rin ng mga gagamba. Yan, yung kanilang mga sapot, kapag tumama dyan yung mga paru-paro, huhuli nila at kakainin nila. Yung stem borer at saka yung leaf folder, yung kanilang mga appearance sa ating palayan. So silang dalawa ay puro umaatake pa lang doon sa vegetative stage hanggang doon sa reproductive stage. Makikita nyo sa palay. Ngayon, ano nga ba yung pinaka the best na pang spray dito? Farmer, kapag gumamit lang tayo dito ng mga contact, stomach contact, ay hindi po natin mapapatay talaga itong mga piste na to. Kung surface lang, kung tatamaan sila, hindi natin mapapatay. Kaya isa sa the best na paraan para patay na ito ay yung systemic. Dahil kapag systemic, mga ka-farmers, kapag tumama sa pala yung gamot, ay magkakaroon ito ng translocation. Ibig sabihin, doon tumama sa dahon, sasama ito sa buong sistema ng palay hanggang sa mga ugat. Kaya yung stem borer at leaf folder na nasa loob, katulad yan, kapag kumain ng dahon na yan ay mapapatay na kagad. At yung mga beneficial insects naman natin ay minsan hindi makakaligtas, kasi kapag kumain din sila ng mga patay na hayop na yon ay mamamatay din sila. At kapag tinamaan siyempre ng mga systemic, mamamatay din sila. Pero dahil nga sila ay hindi sila kumakain ng parte ng palay, kapag makatago sila at hindi matamaan ng gamot, hindi sila maano. Pero ang systemic, ka-farmer, ay hindi katulad ng mga insecticide na broad spectrum na kung saan anumang tatamaan nun, beneficial man yan o hindi, basta tinamaan, patay lahat. Kaya kapag nakita nyo yung kanyang talbos ay biglang nalanta at may butas sa kanyang puno, yan ay stem borer. Pero kapag nakita nyo naman ay katulad nito, uod, yan, tumitiklop yung kanyang dahon at may mga kinainan, may mga puti sa dahon, yan naman ay leaf folder. Ngayon, mga ka-farmers, na nakilala mo na yung dalawang sakit na to at meron ka dyan sa yung palayan, ang susunod mo namang itatanong ay ano nga ba yung pinakamabisa, ano nga ba yung pinakamaganda, ano nga ba yung pinaka the best na insecticide para patayin ito, dahil meron nga sa yung palayan. Pero ka-farmer, yung mas magandang tanong ay kailangan ko na bang mag-spray ng insecticide? Dahil kapag nakita mo yan at kukunti rin lang, magsasayang ka lang ng iyong pira, magsasayang ka lang ng iyong spray kapag kukunti pa lang at in-spray mo. Ang mas magandang tanong yan ay ito na ba ang tamang timing para mag-spray ako ng insecticide? Kaya para malaman mo kung timing na yan, pinapayo ng IPM na kailangan ay maabot mo na yung threshold o yung kailangang dami ng damage sa iyong palayan upang hindi ka magkaroon ng mga insecticide residue sa iyong palay, lalo pa dun sa mga ayaw mag-spray. At the same time, mapoproteksyon ng mga beneficial beneficial insects
at siyempre hindi ka na gagastos. Paano nga natin malalaman kung naabot ng threshold? Halimbawa ka-farmer, ito yung buong palayan natin. Sa buong palayan na yan ay pwede nating gamitin yung W method, no? Magda W lang tayo, W na liter, at sa bawat area ay kukuha tayo ng tig-isang dahon. Halimbawa may napili tayo na 5 spot, pipili tayo ng spot number 1 sa gilid, sa gitna ng kahon, malapit sa kanal, hanggang sa iba-ibang parte sa mataas na level. Tapos ngayon, halimbawa dito ka nakapwesto ka farmer, halimbawa dito, nagpili ka na ng mga site kung saan ka kukuha, iba-ibang pwesto. Ngayon kapag tumingin ka dyan, ay tingnan mong mabuti yung palay, no? Pipili ka ng isang dahon dyan. Ngayon ang pipiliin mong dahon ay hindi yung pinakamaganda at hindi naman yung pinakasakitin. Ang pipiliin mong dahon ay kung anong mas marami sa area na yan. Halimbawa tingnan natin dito, mag-check tayo ng palay. Okay. Ngayon mayroon tayong nakita dito, pero napapansin naman natin na karamihan ay magaganda. Ngayon ang pipiliin natin ay kung ano yung average. Yan, napiliin natin. Ngayon pupunta naman tayo sa iba pang area. Kanina doon tayo pumili sa may pinakaibaba na yon. Ngayon dito naman tayo, pupunta tayo sa gitna ng palayan. Titingnan mo mabuti yung palay. Ano ba yung mas marami? Meron ba kang napapansin na stem borer, leaf folder? Okay, halimbawa ito, medyo mas marami yung infected na leaf folder. So pipiliin natin to. Kung nakadalawa na tayo, hanggang makumpleto natin yung 20 piraso na dahon. Ngayon ka-farmers, nakaikot na tayo sa buong palayan at nakakalap na tayo ng 20 piraso. At sa 20 piraso na yan, mayroon tayo nakikita na 4 na piraso na 2 leaf folder at 2 stem borer. Ibig sabihin, nasa 20% na kung ano natin yung kabuuan, nasa 20% na. Ito ay indikasyon na kailangan na nating mag-spray ng insecticide sa ating palayan. Naabot na niya yung threshold na kinakailangan. Ngayon ka-farmer, dahil pwede na tayo mag-spray, naabot na yung pinaka-threshold na kinakailangan base doon sa pinakita natin. Kaya dito mag-spray na tayo. Ang dahil ang ating target na peste ay leaf folder at itong stem borer, isa sa mga active ingredients ay Cartap. At dahil nakatago sila, kailangan systemic ang gagamitin natin. Kaya napili ko itong top rank dahil number 1 siya ay systemic at pangalawa hindi siya broad spectrum, dahil iniingatan din natin na wag mamatay yung mga kaibigang insekto natin. At dapat mag-spray tayo sa bandang maagang-maaga pa, mga 5 to 8. At kapag lumampas na doon na mainit na, wag na tayo mag-spray dahil mas mabilis na mag-evaporate yung mga gamot natin, masasayang lang. At sa hapon naman, mga alas 4 hanggang sa gabi. Kung kaya nyo mag-spray hanggang sa gabi po pwede. Mas maganda kung isang sprayhan lang sa lahat-lahat para yung piste ay walang mapaglipat-lipatan. Isang sprayhan lang sa buong palayan ninyo at isang schedule lang. Maliban sa top rank ay mas maraming mga pwede pa nating i-spray. Nandyan yung mismong pangalan ng brand ay Cartap. At yung dati ang ginagamit ko dito para pamatay dito ay Gold Rush, dahil systemic din yon. Gold systemic din yun, pumapasok yun sa buong katawan ng palay. Kaya kahit anong kainin ng stem borer o kainin ng leaf folder dyan, patay talaga sila lahat. Bukod sa top rank na isang systemic insecticide at mayroong active ingredients na Cartap hydrochloride, mayroon pa ibang mga active ingredients na nire-recommend yung mga palay experts na talagang mabisa at pwede natin gamitin sa ating palayan, katulad ng fipronil. At yung iba ilalagay ko na lang sa screen, yung chlorantrinolopril at iba pa. Marami mga ka-farmer, yung mga active ingredients na yan ay mabisa para sa ating palayan. Kaya hindi brand ang usapan dito, kundi ang tamang timing ng application at tamang stage ng palay sa pag-spray natin ng insecticide, yung pinaka-sakto. Pag nakita tayo ng insecticide, alamin natin kung anong active ingredients na makakapatay sa kanila at timing kung kailan dapat nating papatayin at anong stage ng palay ang dapat nating
lagyan ng ganong klaseng insecticide upang may mga magsasaka tayong nagtataka bakit pareho naman ng gamot pero iba yung iba yung resulta sa palayan. Kaparmer, apat na dahilan kung bakit ito nagiging ganito. Number 1 ay mali yung timing. Mali yung timing mo na pag-spray ng insecticide, no? Pwedeng masyadong mainit na o pwedeng wala sa timing ng palay. Pangalawa ay mali yung coverage. So yung pag-spray natin ng palayan, may nag-spray na napakabilis, may nag-spray naman na hindi niya sinusunod yung timplada ng kung anong nakasaad sa gamot. Kaya mali yung coverage. Yung iba hindi natatamaan, o iba natatamaan naman, hindi naman namamatay kasi kulang yung dosage, sobra naman yung dosage. At pangatlo, infestation, saka nag-i-spray yung talagang matindi na yung mga stem borer, leaf folder, hindi na kayang i-control. Sobra na doon sa threshold, saka lang nila na isprayhan. Kaya ang layunin nun, hindi na 100% na mamamatay lahat ng mga piste, kundi mababawasan lang. At pangapat ay maling insecticide o pesticide yung kanilang nabili para doon sa papatay nila. Halimbawa katulad nito, mga leaf folders at mga stem borers ay mga nakatago sa loob, at kapag ginisprayan mo ng mga gamot na contact ay hindi mo sila mapapatay. Kaya ang dapat na rapat ditong gamitin ay systemic, dahil papasok talaga yung gamot sasama doon sa katawan mismo ng palay. Kapag kumain yung mga piste na yan, kahit hindi natamaan, talagang mamamatay sila, unti-unting mamamatay. Pero kaparmer, hindi kaagad yung resulta pag spray. At sa oras na mag-spray tayo ng insecticide, kung ano man yung mga damage sa ating palayan, damage ng stem borer at leaf folder, ay hindi na natin mababalik. At kapag ganitong nag-spray tayo ng top rank o iba pang mga herbicide na mga systemic, ay hintay tayo ng mga 2 hanggang 5 araw. Yun yung pinaka expectation na may resulta na. Pero kapag paglampas nun, wala pa ring result, ibig sabihin nagkamali tayo doon sa 4 na yun. Maling timing, maling coverage, mali yung nabiling gamot, at talagang matindi na yung infestation bago tayo nag-spray. Kaya napaka-importante yung pagmumonitor sa ating palayan upang maka-spray tayo ng timing at talagang maging efektibo yung ating gagawing application ng insecticide. At pagkatapos nga ng mga ilang araw na hindi naging successful yung ating spray ng insecticide, ay wag na natin gagamitin yung insecticide na in-spray natin katulad ng nitong top rank. Hahanap na naman tayo ng insecticide na dapat ay meron doon. Pero ang payo ng IPM ay hindi basta-basta lagi na insecticide yung gamot sa mga piste. Number 1 ay kalinisan, malinis yung pilapil, malinis yung paikot, tamang management sa ating palayan, at marami pang iba upang maging successful. At ang paggamit ulit ng mga insecticide na ginamit na natin ay magdudulot lang sa ating mga piste ng resistance. Ibig sabihin nun, kapag in-spray natin ang parehong product, ang parehong active ingredients na pupuksa doon sa kanila, ay nakapag-develop na sila ng resistance, at magsasayang na lang tayo ng insecticide. Ang sabi nga ng iba, diba, parang nanghihilamos na lang yung mga insekto dahil wala nang tatalaban nyo sa kanila, pero hindi na ganun katindi kasi may resistance na sila. Lagi nating tandaan mga ka-farmers na hindi laging insecticide yung gamot doon sa ating mga piste sa ating palayan. Number 1 dyan ay yung biological control, at susunod na dyan yung good cultural practices sa ating mga palayan. At siguraduhin natin na kapag bago tayo gagamit ng insecticide ay nandoon na sa threshold na sinabi natin kanina, at piliin talaga natin yung piste na papatayin natin, at hanap tayo ng active ingredients na bagay doon. Ganon din saka tayo pupunta at pipili ng products upang maging sakto talaga, hindi masasayang yung pera natin at hindi tayo magtatapon ng pera, at the same time magiging effective talaga. At tandaan na hindi natin yung tamang timing, mag-spray lang sa malamig pa, sa umaga o kaya sa hapon. Kaya ka-farmer, kung marami kang natutunan sa video na to, sa palagay mo ay talagang sulit ang panunod ng video na to at pakikinig sa ating mga videos, ay share mo na to sa kapwa magsasaka upang hindi lang ikaw yung matuto, sila rin ay matuto, at sama-sama siyempre tayo ka-farmer na mag-harvest na magandang palay, kumita sa palayan, at bawat isa sa atin ay angat. Kaya ka-farmer, kung hindi ka pa nakaka-subscribe at matagal ka nang nanonood ng aking mga vlogs, please do subscribe mga ka-farmers. Malaking tulong ito upang umangat yung ating channel at ma-recommend pa sa maraming mga magsasaka. Ang goal natin dito ay tulungan natin ang bawat magsasaka. Magtulungan tayo. Sino-sino pa ba yung magtutulungan kundi tayong mga magsasaka, upang mas lalo nating mapaganda ang ating mga palayan, at upang
bawat isang magsasaka ay masaya sa kanilang masaganang harvest. Abangan mo sa susunod na video mga ka-farmers, dahil ang ating palay ay nasa malapit ng panicle initiation na tayo ay mag-i-spray na. Maglalagay na tayo ng pataba. Abangan mo kung anong pataba at paano natin ito gagawin upang maging effective, at abangan mo na rin hanggang sa buting, hanggang sa flowering, kung ano pang mga insecticide yung ating gagawin. Hanggang sa muli, maraming salamat and happy farming po sa ating lahat. Paalam!